transparent na siya. Free na flex. Saktuhan. Okay. Itong may bilog. Yan. May kanal para dito sa may kanal din. Yun. Yan. Purpose nito para hindi malagyan ng ink ang flex. Nakalas ko na to. Tanggalin natin dito sa lima natin flex. Yan. Lagay ko muna. Dito pala guys, dito pala
ingatan nyo bang magkabaliktad kasi pwedeng masunog, masira yung head or yung PCB board adapter, head adapter, hindi pa na to, PCB board adapter left. Nakalagay din yan dito siya sa left, left yan, sa taas siya. Yung right ng head, right dito sa baba, right nakalagay, kaya hindi din kayo magkabaliktad siya. Itong right dito sa baba, saktuhan lang to yung pre nya ng flex, kaya hindi tayo mahirapan. Sa China kasi nakaka-order ako, kasi nung kailangan ko pang isakto yung mga pin dahil hindi siya saktuhan. Right yan, right. Yung sa right ko, dito sa right, tapos yung left taas. Yan, okay. Sabay kakabitin natin sa mga putas. Yan, adjustin nyo na lang na huwag siyang magsagi rito sa machine pag nagtakbo na. Yan, kapit na natin yung head. Kailangan ito i-mountain natin ng pag-ano mahigpit, maganda. Lalambot lang muna. So sa akin, may paraan pala ako para malaman ko kung defective o hindi. Tinitest ko muna yun na walang ink, para kung sakaling may error 16 siya, error 16, nakaka-encounter ako niyan kahit brand new naka-error 16. Pwede natin ibalik sa supplier kasi hindi pa siya nalagyan ng ink. Pero may test ano siya dito eh, base roon sa may test ano siya eh, test print eh, ayan oh. Sige, subukan natin. Ang di ko lang na test kung barado yung, pero hindi naman siguro. Yan, tingnan nyo, right, nasa right din siya. Tapos left, nasa left din siya. Tapos ito, ingatan nyo lang na huwag magsagi. Okay, testing. Yan, ang ginagawa ko, nascent test, tapos flash. Diyan nyo malalaman kung tutunog siya. Tutunog yan, ibig sabihin okay yung head. Yun, hindi nyo. Yan, ibig sabihin okay ang head. Okay. Ngayon, lalagay na natin ang damper. Naka-encounter kasi ako niyan dati. Hindi lang isang beses, maraming beses ako naka-encounter niya. Lalo na pag galing China direct order. Talagang may defective talaga. Minsan pag di ka marunong magpili ng review.
buo naman siguro. Yellow, blue, blue, black, yan. Ito para lang yun ng tissue. Ginagawa ko rito, nilagay ko dito sa gilid. Malaking bagay tayo may tissue ganito. Tupain nyo naman ganyan. Yan. Malaking bagay yung tissue na yan. Isa, dalawa, mga tatlo, mga apat lang na pahaba. Piin lang. Kabila naman. Ang purpose kasi ng tissue na yan, parang dumaloy man ng tasikan man ng ink nito, hindi siya makalusot doon sa mga pin. So yun yung nagiging cause, minsan nagkakaroon ng error. Dito pa lang mabablock niya na yung ink na dadaloy dito. Madalas mangyari yan, lalo na pag masyadong malakas yung cleaning nyo. Possible talaga magdaloy yan. Tapos akin inking lang, hindi mo na ako nagmanual pa. Kita mo naman nagbabayan yung inking. Yan. Seconds ko lang minsan yung inking, 30 seconds din cleaning hanggang sa magbuo siya. Clean na kasi. Nakita ko yun sa baba ko yun ang bugal mo. Hindi makita sa video. Okay, cleaning pa.
Itong sa akin pala, kahit paano ko na lang nilalagay yung damper. Pero ito yung tamang way ko para sa akin. Black ang nasa gitna. Black ang hindi na blue. Ito kasi na-adjust yun sa e-tools. Pwede mo adjustin kung saan yung posisyon ng mga kulay. Doon mo ng adjustment. Nabuo naman siya. Nabuo pa. Clean pa ng clean. Hanggang sa magbuo. Pino na sa Tagalog. Actually, itong dating head ko, gastado na to. Okay pa rin to, pero may tama na yung yellow nito eh. Minsan, pag wala naman akong ipiprint na yung walang yellow, nililipat-lipat ko lang. Adjustin ko lang sa e-tools hanggang sa dumating yung head ko. Ganun ang gawa ko. Okay. Try na lang natin yan.